Ang mga naging buhay noon ni Miss Gloria Romero. Tara at ating balikan ang mga naging buhay ni Miss Gloria Romero. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa latest chika. Si Gloria Romero ay ipinanganak sa pangalang Gloria Borrego Gala noong ika-13 ng Desyembre ng taong 1973 sa Denver, Colorado, USA. Anak ni Pedro Gala, na isang Filipino, at ang kanyang asawa na si Mary Borrego na isang Amerikana. 4 sila sa pamilya at 2 lamang silang magkapatid, ang isa niyang kapatid ay lalaki na nagngangalang Tito Gala. Nag-aral si Gloria sa Mabini Elementary School at nagtapos siya sa Riverview High School sa Mabini, Pangasinan. Si Gloria Romero ay isang Filipinang aktres na kadalasang lumalabas sa mga pelikula at telebisyon, halos 62 taon na siyang nasa industriya. Sa tulong ng kanyang tiyuhin na si Nario Rosales, ang chief editor ng Sampaguita Studios, naging mas madali para kay Gloria Romero ang pagbisita at pagnood sa mga pelikula at ito din ang nagsilbing daan ng daang-daang pagsikat ni Romero. Si Gloria Romero ay nagsimula muna bilang isang extra sa Sampaguita Pictures bago siya napansin sa pelikulang Kasintahan sa Pangarap na ipinalabas noong taong 1951. Sa taong iyon unti-unti nang nagsunod-sunod ang kanyang mga ginampanang karakter. At sa wakas, sa kanyang ika-5 pelikula, Ramon Segla, na makikita sila Lilian Leonardo at Pancho Magalona, nagkaroon siya ng bahagi doon at gumanap siya bilang isang nurse. Gumanap din siya bilang anak na babae ni Ramirez at Virgil sa Madam X na ipinalabas noong taong 1952. Ang mga producers ng pelikula ay binigyan at ipinakilala si Miss Gloria Gala ng isang bagong pangalan, Gloria Romero. Ang kilalang pangalan sa industriya ng pelikula sa panahon noon at maging sa ngayon. Si Gloria Romero ay maraming ginamapanan na karakter at kasabayan din noon ay marami din siyang naging katambalan. Isa na dito si Ramon Revilla sa pelikulang Apat na Taga na ipinalabas noong 1953. Naging katambalan din niya si Fred Montilla sa pelikulang Recuerdo noong taong 1953. Si Pancho Magalona sa pelikulang Musikong Bumbong noong taong 1954. At si Dupley sa Dalagang Ilocana noong 1954. Ang Dalagang Ilocana ay isang romantiko at komedyang pelikula na nilikha ng Sampaguita Pictures. Dahil sa pelikulang ito, nakatanggap at napanalunan niya ang Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, bilang ang pinakamahusay na aktres. Madaming pelikula na nagawa si Gloria Romero, halos hindi na mabilang sa kamay. Dahil dito, marami din siyang nakamit at napanalunang mga parangal. Hindi lang sa mga pelikula lumalabas si Gloria Romero, maging sa mga sitcom sa telebisyon. Katulad ng Palibhasa Lalaki noong 1991, short-lived 50 Carats, o Diba? Noong 1993, kalahok din siya sa Pamilya Saragosa noong 1995, Labs Ko Si Babes noong 2000, Sa Dulo ng Walang Hanggan noong 2001 at Sana'y Wala Nang Wakas noong 2003. May mga pelikula din siyang katatakutan tulad ng Bahay ni Lola 2 noong 2005 at ang walang kupas na sikat na pelikulang katatakutan, ang Shake, Rattle and Roll. Kabilang siya sa Shake, Rattle and Roll 2K5. Gumawa rin siya ng mga pelikula para sa iba pang mga studio katulad ng Pitong Gabi sa Hong Kong noong 1996, Lumuha Pati Mga Anghel noong 1971 kung saan andoon sila Eddie Garcia at Ronaldo Valdez. Ang pelikulang Sakada noong 1976 na idinirekta mismo ni Ben Cervantes kasama ang mga artistang sila Pancho Magalona, Rosa Rosal, Hilda Coronel at si Bembo Rocco. Hindi lang sa pelikula laging lumalabas si Gloria Romero kung hindi maging sa mga sitcom, at mga soap opera din. Sinubukan rin niyang gumanap na karakter sa mga kilala at popular na mga comics. Ang kanyang unang 2 sinubukang gampanan ay ang Mr. Kasintahan noong 1953 at ang Cœur de Pia noong 1954 na naging matagumpay. Isinunod na rin niyang ginawa ang Mariposa noong 1995 at kasunod nito ang Miss Tilapia noong 1956. Ginampanan niya ang karakter at siya ang orihinal na Pacifica Falafay. Lahat ng ginawa niyang pelikula ay pamatok at dahil dito nagawaran siya bilang Queen of Philippine Movies. Bilang isang Queen of Philippine Movies, hinding-hindi matatanggal ang mga parangal na kanyang mga nakamit. Marami siyang natanggap na mga parangal. Ang aking babanggitin ay ang mga sumusunod,
Nakatanggap siya ng parangal galing sa FAMAS bilang pinakamahusay na aktres para sa pelikulang Dalagang Ilocana, 1954. Pinakamahusay din siyang supporting actress sa pelikulang Tanging Yaman, 2000. Nakatanggap din siya ng parangal sa Film Academy ng Pilipinas, FAP, bilang pinakamahusay na supporting actress sa pelikulang Saan Nagtatago ang Pag-ibig, 1987, at muli ulit siyang ginawaran ng Film Academy ng Pilipinas bilang pinakamahusay na aktres sa pelikula niyang Tanging Yaman, 2000. Nakatanggap din siya ng nominasyon mula sa FAMAS para sa kanyang mga pelikula katulad ng Ikaw ang Aking Buhay noong 1959, Conman noong 1984 at Ang Paghuli ay ang Bilangin ang Bituin sa Langit noong 1989. Sa manunuri ng pelikulang Pilipino Awarding, Gawad Urian Awards, nakatanggap siya parangal na 2,001 Best Actress para sa pelikula niyang Tanging Yaman at 2,004 na Best Supporting Actress para sa pelikula niyang Magnifico noong 2003. Bukod dito, ang Gawad Urian, Film Academy ng Pilipinas at ang Cine Manila International Film Festival ay pinarangalan siya ng individual na Lifetime Achievement Award sa pagitan ng taong 2001 at taong 2004. Buhay Pag-ibig. Napangasawa ni Gloria si Juancho Gutierrez, isang sikat din na aktor noong kapanahunan nila. Sila Juancho Gutierrez at Gloria Romero ay parehong sikat sa industriya ng pelikula. Nakilala at nabansagan si Romero bilang Queen of Philippine Movies noong panahon nila. Si Juancho ay nanalo kasama si Amalia Fuentes sa isang programang Mr. Number 1 at Miss Number 2. Ito ay naging daan para makilala siya ni Doc Perez at nagkaroon siya ng pagkakataon na maisama sa kanyang pelikula. Ito'y pinamagatang Senador Orite na pinangungunahan mismo ni Gloria Romero. Ikinasal silang dalawa at nagkaroon sila ng isang anak na nagngangalang Marites Gutierrez. Sa hindi inaasahang pangyayari ay naghiwalay din sila pagkatapos ikasal. Sapagkat, paglipas ng panahon walang nag-aakala na magkakabalikan din ang mag-asawa. Ngunit sa pagbabalikan nila nadiskubre niyang may sakit ang kanyang asawa. Pagkatapos ni Juancho magka-stroke, naging malala ang kanyang kalagayan sa kadahilanan na mayroon din siyang diabetic implications. Noong taong 2005, sa edad na 73, nagkaroon siya ng cardiac arrest at doon siya binawian ng buhay. Miss Visayas. Taong 1954 kakasimula pa lamang ng karera ni Gloria Romero sa larangan ng pag-arte ay napagdesisyonan niyang sumali sa Miss Philippines Search. Dalawa ang nag-organisa ng kompetisyong iyon, ang Boys Town Philippines kung saan nanalo si Blesilda Ocampo at ang Philippine National Fair kung saan nanalo si Teresa Larazabal. Pagkatapos bilangin ang resulta ng mga balota na lamang siya ang nakakuha ng ikatlong karangalan at nakuha ang titulong Miss Visayas. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.